Okay guys. Another accounting video again, another day. Another sakit ng ulo na naman tayo po today. So for today, let's go with income taxation. So sa taxation natin na to, specifically gross income, but before we drive on dun sa mismong topic natin, which is a gross income, daanan muna natin itong pro forma computation natin when we talk about income taxation. Okay, pro forma computation muna tayo. So dito, we find out what is gross income. Okay, just to give you a recall, yung income natin for purposes of income taxation is usually, or yung mga income natin for purposes of income taxation, usually meron tayong passive income, meron tayong capital income or the capital gains, and meron din tayong tinatawag na ordinary income. Wherein alam natin na yung passive income, yan yung income mo na wala kang ginagawa. Usually, si passive income natin is subject sa tinatawag nating final withholding tax. Yung final withholding tax ulit natin, meron tayong list dyan. Mamaya, i-recall ulit natin yan. Passive income mo, pag hindi subject sa final withholding tax, hindi kasama sa list na babanggitin natin mamaya sa mga final withholding taxes natin, saan sila subject, dito ngayon sila subject sa regular income tax, which is papasok ngayon sa gross income. Sa capital gains natin, tama, meron tayong dalawang transaction na subject sa capital gains tax, which is number 1, meron tayo ng 6% capital gains tax, which is a sale of real property that is classified as capital asset, and number 2, the 15% capital gains tax, which is the sale of a domestic share that is not listed and is not traded in a stock exchange or is sold directly to the buyer. And beginning January or beginning July 1, 2025, yung sinabi ko kaninang domestic shares, it also includes foreign shares. Madaling tandaan si capital gains tax na lagi ko ulit nire-remind sa inyo. Ano yung basis ng 15% capital gains tax natin? That is the net capital gains. Na dapat mo siyang na ma-differentiate sa 6% capital gains tax natin kasi yung basis ng 6% capital gains tax mo is the selling price or the fair market value, whichever is the higher. And alam mo na yung fair market value na tinatawag natin dyan, yan yung zonal value plus or the city assessor's value. Okay tayo doon. So kapag hindi ulit kasama sa transaction na subject sa capital gains tax, any other capital gains, saan ulit pumapasok? Saan sila subject? Sa regular income tax. Papasok ngayon yan dito sa gross income natin. And alam mo na kapag hindi passive income, hindi capital gains, which is usually a regular income or an ordinary income, saan ulit sa subject? Sa regular income tax. Kaya papasok din ulit yan dito sa gross income natin. Okay, so pag alam mo na yung kung ano yung kasama sa gross income natin, less any allowable deductions. Yung allowable deduction natin, meron tayong separate video discussion dyan. Punta ka na lang doon. Mahahanap mo yung net taxable income natin. I-apply mo yung tax rate natin, wherein yung tax rate natin, tama, yan yung dalawa yung treatment natin dyan, pag-usapang regular income tax. Kung naman marirecall mo pa, meron tayong individual taxpayers and corporate taxpayers. Sa individual taxpayers, yung tax treatment natin is number 1, pwede kang masubject sa graduated tax table, which is most commonly na makikita natin kapag yung income mo is nanggaling from compensation income. 8% option tax, meron ka lang option to be taxed at 8% in lieu of the 3% other percentage tax and the income tax kapag meron kang business income. So usually, gumagana ito sa self-employed person plus the mixed income earner. Provided ulit na tama, yung 8% option tax natin, meron lang tayong requirement dyan. Unang requirement mo o unang requisites mo para mas-subject ka sa 8% option tax or para maklaim mo yung 8% option tax natin is number 1, dapat you must signify your intention to be taxed at 8% kay BIR before the first quarterly ITR return. Or at least kahit doong time na
nag-file ka ng ITR. First quarter dapat. And that would be irrevocable for a period of 1 year. Ibig sabihin ng irrevocable, pag ginamit mo yung 8% option tax, hindi ka pwedeng lumipat ng graduated tax table kung kailan mo man gusto. Unless ma-breach mo yung rules natin para ma-subject ka sa 8% option tax, which is malilipat ka. No choice ka. Pupunta ka sa graduated tax table. Ano ulit yung isa pa sa requirement natin para ma-subject sa 8% option tax? Dapat hindi ka VAT registered person. Or hindi ka VAT registrable person. Kung naaalala mo pa. And number 2, hindi ka pwedeng mas-subject sa 8% option tax kapag ikaw is subject sa mga VAT-exempt transactions. And number 3, hindi ka pwedeng mas-subject sa 8% option tax kapag meron kang share sa income ng isang general professional partnership. Yan si individual taxpayer. Ngayon kay corporate taxpayer, tama, meron tayong regular corporate income tax and meron tayong minimum corporate income tax, which is yung regular corporate income tax natin, usually 25% fixed rate yan. Yung MSIT natin, usually 2% fixed rate din yan. Na ang difference, yung 25% natin, ang basis natin dito is yung net taxable income and yung 2% natin dito, ang basis natin is yung gross income. Lagi ko nang inuulit-ulit yan. Tapos yung mga corporations natin, meron tayong mga special corporations which is iba yung tax rate dito sa RSIT and sa MSIT. And usually, yung mga special corporations na yan, hindi yan pwedeng masubject sa MSIT. Okay, so reduced tax rate yan ng 25%. So usually, mas mababa ng 25%. So alamin mo yung difference ha. Pag individual taxpayer, graduated tax table, 8% option tax. Pag corporation, fixed rate of 25% or 2% or unless provided na it is considered as a special corporation. Okay? So, net taxable income, multiply mo lang ng tax rate, mahahanap mo yung income tax due. Na ito yung gusto ko din ulit i-emphasize na laging-lagi kong ini-emphasize. Okay? Ibase income tax due natin sa income tax payable. Yung income tax due, yan yung babayaran mong tax after mong i-multiply yung tax rate. Pero hindi ibig sabihin na yan yung i-remit mo kay BIR. Kasi meron tayong tinatawag na mga tax credit. So, income tax due, less tax credit, if any. Kung meron man lang. Kung wala, wala na. Yung tax due mo, yun na yung tax payable mo. Pero kung meron kang tax credit, yung tax due mo, hindi yun equal sa tax payable natin. Okay, so kung meron kang tax credit, income tax due natin, less tax credit is equal to the income tax due or the income tax payable. Income tax is still due or the income tax payable. Ito yung babayaran mo. Ito yung kailangan mong bayaran, sabi ni BIR, pero ito na lang yung babayaran mo kasi meron ka na daw binayaran na tax credit na parang ang treatment is an advance payment. Okay, nagbayad ka raw in advance. Okay tayo dyan. Okay, ngayon si tax credit, balikan lang ulit natin. Si tax credit, ang concept lang neto, meron kang income na na-receive pero na-net na raw. Nabawasan na raw. Hindi mo raw nabuo na hindi mo raw na-receive ng 100% kasi may kaltas na raw. Ano daw yung kinaltas sa'yo? Tinatawag daw yun as withholding tax. Okay, wherein yung withholding tax natin, dalawa ang pinanggagalingan yan or dalawa yung withholding tax natin. Meron daw tayong final withholding tax and meron tayong creditable withholding tax. Wherein yung creditable withholding tax natin, dalawa ulit yan, meron tayong withholding tax on compensation and expanded withholding tax. Okay, i-differentiate natin. Anong difference ng final and creditable? Pag sinabi natin final withholding tax, yung tax na winitheld mo dyan is deemed final. And tatandaan mo ulit na yung income na na-subject sa final withholding tax is hindi nakasama sa gross income kasi hindi na masasubject sa regular income tax. Wherein yung creditable withholding tax, yes, same ng concept sa final withholding tax,
na net yan, nabawasan yung income na na-receive mo, hindi mo na-receive ng buo yung income mo, pero yung withholding tax natin from creditable withholding tax daw is not final. Ibig sabihin, itong income na nanggaling dito, part ng gross income, tapos meron ka lang i-claim as tax credit kung magkano yung winidhold mo dito. Okay, yung creditable withholding tax, pwede daw na meron kang winidheld, meron daw winidheld sa'yo na tax kasi meron ka daw compensation income or meron kang business income kapag daw expanded withholding tax. So, bigyan natin ng illustration, malamang sa malamang hindi mo na-appreciate kasi kilala kita, mahina imagination mo, pero ngayon, sige, ipaintindi ko sa'yo ng konti. Let's say, for example, eto ako, meron akong na-receive na income, sabihin na natin, pera man yan, na nasa 10,000 pesos. Yan yung income ko, 10,000 pesos. Kanino nanggaling? Sabihin na natin, nanggaling yan sa isang bangko. Okay? Anong gagawin? Sabi daw, si bangko daw, meron daw ibibigay na income sa akin na 10,000 pesos. Question daw ni A, magkano daw yung marireceive niya? Alam natin na yung interest income mo kay bangko is subject to final withholding tax of 20%. I-assume natin Philippine currency deposit yan. So magkano ngayon? Kung subject sa final withholding tax of 20%, 10,000 times 20%, that is equal to 2,000 pesos. 10,000 less 2,000 pesos, ito yung na-withhold, which is equivalent to 8,000. Yung 8,000, ito daw yung marireceive ko. 8,000 pesos. Yung 2,000 na kinaltas, napunta raw yan kay bangko. Tapos si bangko daw, ibabayad daw yan kay BIR. Yan daw si final withholding tax. Okay? Itong 8,000 na to, papasok daw ba yan sa gross income dito? Ang sabi raw, no way. Hindi raw yan papasok. Okay? Let's say for example, isa sa concept na to, yung 2,000 natin na to, na tax due mo, sabi raw, this is deemed final. Kung magkano yung kinaltas sa'yo, yan na yung binayaran mo. Wala nang dadagdag, wala nang mababawas, unless i-refund sa'yo. Okay? Bigyan natin ng isa pang illustration. Let's say for example, meron ako ulit marireceive na income, sabihin na natin, income sa isang tao. Okay, gawin natin babae. Okay, meron akong marireceive na isang income sa isang tao. Magkano raw? Same na lang natin, 10,000 pesos. Bakit daw ako makaka-receive ng income? Meron akong ginawa daw Nag-perform daw ako ng service. Okay, dito, wala kang ginawa. Magkano binigay mo, anong ginigay mo dito? Wala. Magkaroon ka lang ng passive income. Ito raw, active income. Naka-receive ka daw ng 10,000 na income. Bakit? Kasi nag-perform ka raw ng service. Okay? Let's say for example, sinabi ni BIR na itong 10,000 pesos mo raw na ito is subject sa expanded withholding tax. Okay? Or sa CWT. Pares na lang. Or sa WTC. Okay? Subject daw sa withholding tax on compensation. Sabihin na natin, same rate pa rin, 20%. So, yung kinaltas sa'yo, 2,000 pesos. Yung marireceive mo raw is nasa 8,000 pesos. Saan daw mapupunta yung 2,000 pesos na to? Mapupunta din daw yan kay BIR. Okay, nakukuha mo yung flow natin. Ulitin ko lang Nang nangyari dito meron ulit ako na-receive na additional income of 10,000 sa isang babae, kapalit daw ng service ko. Yung 10,000 daw na to, sabi ni BIR, is subject natin yan sa expanded withholding tax of 20%. So, binawasan daw yan ng 2,000 pesos. Magkano daw ang marireceive ko? 8,000 na lang. Kasi ngayon 2,000 mapupunta kanino? Kay BIR. And sabi ko nga, yung expanded withholding tax, which is a creditable withholding tax, itong 2,000 pesos daw na to is treated as an advance payment. Hindi daw yan
final tax. So, ano mangyayari daw dito sa 8,000 na na-receive ko na income? Sabi raw, yung 8,000 daw na na-receive ko na income, kasama raw diyan dito, gross income. But provided na yung papasok daw sa'yo hindi 8,000 pesos, but rather yung buong 10,000 pesos. Bakit, sir? Parang ang unfair. Hindi siya unfair. Kasi yung 2,000 pesos na to, papasok naman yan dito as a deduction sa tax credit mo. Okay. O, yan na. Sana malinaw. Yan yung pro forma computation natin. Hanapin mo lang yung gross income, i-less mo yung allowable deduction, mahahanap mo yung net taxable income. I-apply mo yung tax rate, mahahanap mo yung income tax due. Yung income tax due mo magkaiba sa income tax payable, lalong-lalo na pag meron tayong tax credit. Yung tax credit nanggagaling saan? Dito lang yan nanggagaling sa creditable withholding tax. Yung tax credit na yan, hindi yan pwedeng manggaling sa isang final withholding tax kasi nga ang concept, yung tax na binayaran mo dito is deemed final. Okay, yung tax na binayaran mo dito is just a creditable. Just like an advance payment. Nakuha? O, ngayon, dito tayo magpo-focus sa gross income. Anong laman ng gross income mo? Ay ano naman ng allowable deduction? Take note mo na lang, separate video discussion. Okay tayo, so gross income tayo. Pasukin na natin kung ano yung mga kasama sa gross income mo. In accordance daw with Section 32A of the National Internal Revenue Code, sinabi raw doon that gross income is all. Okay? All income derived from whatever sources. Saan man nanggaling daw yan. As long as may income, kahit saan nanggaling, it is part of gross income. And it is subject to tax. Okay, lahat daw yan ng income. Okay, provided daw na merong requisites. Ito daw yung mga requisites natin. Okay, to be taxed daw as an income, but eventually any other income, lahat daw ng income kasi sinabi dito all yan. So explicit na sinabi ng batas, lahat daw ng income mo taxable daw from whatever sources. Pag sinabing from whatever sources, whether from legal or illegal sources. Okay, so nagbenta ka ng shabu, illegal sources, o hindi yan kahit na illegal yan, itatax ko raw yan. Provided na nalaman na meron kang ganong income. Okay, kung meron kang illegal na income, nalaman ng inireport mo sa BIR, nireport mo sa taxpayer mo, ay tanga ka. Legal ka, nagbayad ka na nga ng tax, nakulong ka pa. Okay? But in theory, sinabi nga, in theory, sabi sa tax, all income derived from whatever sources, whether from legal or illegal sources, are taxable. Okay, provided, or yun yung rule natin. Okay, meron lang mga exemption, but such exemption must be explicitly stated sa batas. You never presume exemption. Okay, we never presume exemption. Hindi mo i-assume na yung income mo is exempted sa tax unless sinabi mismo sa batas. Pag sinabi sa batas na yung income mo na yun is exempted sa tax, ayun, exempted talaga yun. Pero pag hindi sinabi na exempted yung isang item na yun, yung income mo na yun mismo, hindi sinabi sa batas na exempted yun, ang assumption mo, agoy, taxable yun. Kasi nga ang sinabi, lahat daw ng income, taxable. Provided daw na meron dapat tayong return on capital. O, alam mo na dapat yung return on capital na dapat mong i-differentiate sa return of capital. Magkaiba yung return on sa return of. Anong difference? Pag return on capital ang nangyari, meron kang ininvest. Okay, sabihin natin, eto, ikaw ulit to, nag-invest ka sa isang tao. Ang kapalit daw ng investment mo, merong interest income. Yang interest income mo na yan, return on capital. It is an income. In short, pag sinabing return on capital, ang sinabi daw dito, tumaas daw yung net worth mo. Okay? Ngayon, nangyari, nag-invest ka. Itong tao na ito, binalik yung ininvest mo. Okay, binalik. Yung principal na lang natin. Binalik yung principal, hindi interest income yung binigay sa'yo. Yes, meron ka na-receive na pera. Pero saan yung na-receive? Ano yung na-receive mong pera? Pangbalik daw sa principal natin. Anong tawag daw dito? Return of capital. Bakit? Yes, meron kang nakuhang pera, pero wala kang additional income. Walang increase sa net worth mo.
Hindi tumaas yung value mo. Binalik lang sa'yo kung magkano yung ininvest sa'yo. Okay? So dito sa gross income natin, hindi ibig sabihin na pag may na-receive ka na pera, pag may na-receive ka ng property, is taxable yun. Okay, dapat daw, yung na-receive mo na pera, yung na-receive mo na property, is nag-increase ng net worth mo. Nag-increase daw ng value mo. Yumaman ka raw dapat. Dapat return on capital, hindi return of capital. Okay, and number 2 requirement daw, dapat daw, yes, meron kang income, pero dapat daw, it is a realized benefit. Pag sinabing realized benefit, meron talagang income. Let's say for example, meron ka ditong lupa, yung lupa mo dati ng 2025 is nasa 1 million pesos. Yung lupa mo ng 2026 is nasa 5 million pesos. Under accounting, meron kang 4 million pesos of sabihin na lang natin unrealized gain. Okay, tumaas yung value. Meron kang income. Yang unrealized gain mo na yan, hindi daw yan taxable sa gross income mo. Bakit? Kasi nga ang kailangan daw na income dito, realized benefit. Okay, antayin mo. Antayin mong mabenta. Kung nabenta mo ng 5 million pesos, tapos yung cost lang ng lupa mo is 1 million pesos, ayun, meron kang income of 4 million pesos, which is a realized gain. Bakit realized gain? Kasi daw, naibenta mo talaga. Okay, nagkaroon ka talaga ng income. Hindi imaginary income. Pag unrealized gain kasi, imaginary income lang yan. So, dapat nga raw, realized benefit. And number 3 requirement, yes, meron kang income talaga, taxable daw dapat yun, unless it is not exempted under the law. Okay? So, pag sinabi ng batas mismo na exempted yung income na yan, ay exempted talaga yan. Wala ka nang magagawa. Okay? But provided nga, okay, we never presume exception. Okay? Hindi tayo mag-a-assume, hindi tayo mag-presume kung ano lang yung sinabi, yun lang yung exempted. Okay tayo? As a rule, all income derived from whatever sources are taxable under income taxation. Okay? And gross income usually includes. Okay? Usually includes. But this is not limited. Okay? Most commonly, ito lang yung mga lumalabas. Okay? Pero hindi yan limited. Meron pang any other list na hindi ko sinama dito sa discussion natin, pero still taxable. Basta as a rule, ang lagi mo lang iisipin, kapag merong income, pag merong return on capital, taxable yan. Provided merong realized benefit. And hindi exempted, sabi sa batas. Okay? Ito yung mga list na yan. Una, meron kang compensation income. Yung compensation income mo, pwede yung bayaran daw sa'yo, pwedeng in cash or pwedeng in kind. Parehas lang naman daw yan. Meron ka pa rin income dyan. Provided na pag paid in cash, syempre yung value ng income mo is at face amount. Pero pag in kind, usually kasi non-cash asset yan, yung value ng income mo is syempre still at fair value. Same lang sa accounting. Okay, yung tips and gratuities. Yung tips and gratuities, meron ka na-receive na tips sa income, meron ka na-receive na tips, okay? Yung tips na na-receive mo is still taxable. Siyempre, kung usually pera yan, at face amount yan. O kung property yan, syempre pwede at fair value yan. Provided na yung tips and gratuities natin, sa'yo talaga yan. Sa'yo talaga nakuha. Pwedeng inabot sa'yo tapos binigay mo sa isang bote. Kasi sabi daw yung tips daw na marireceive mo are centralized. O yung tips na na-receive mo ay hindi yung taxable sa'yo. Ang magiging taxable sa'yo, yung share mo doon sa bote na yun. Okay? Okay. Tips and gratuities is still taxable. Ngayon, sa compensation natin, pwede raw na yung compensation mo is manggaling from 1, regular compensation. Ito yung basic pay natin. 2, supplemental compensation. Yan yung mga any other allowances na marireceive mo. 3, equity-based compensation. Ito, binigyan ka ng additional equity ng isang company. And 4, pwede daw magbigay ng 13th month pay and any other benefits. So, yan for compensation. B, okay, meron tayong mnemonics pala dito Yan CBD, PPP. Okay, CBD, PPP. Okay? B stands for business income. Usually, yung business income natin, syempre, meron kang business, lahat ng income mo sa business mo, return on capital yun. So, taxable yun. Okay? Pero, i-discuss lang natin for purposes of business income is kapag meron kang rental income, merong bad debt recovery, or kapag nagkaroon ng condonation of debt.
Okay, mamaya na lang tayo pag nandyan na tayo. Letter D natin, gains from dealings in property. Mamaya, didiscuss din natin yan. And P, eto, passive income that is not subject to final withholding tax. Okay, meron kang passive income, hindi kasama sa final withholding tax mo. Ano mangyayari? Subject sa regular income tax. Pag subject sa regular income tax, saan yan pupasok? Dito sa gross income. So, ibig sabihin, yung passive income that is not subject to final withholding tax is part of gross income. Got it? Very good. So, ano ulit yung list ng passive income natin na subject sa final withholding tax? Meron tayong mnemonics dyan. Rest in peace, sa'yo, William, and David. 6 lang yon. Yung rest are yon, royalties. Dalawa si royalties po, royalty from books, literary books, musical compositions, and literary works na ang tax rate is 10%. Yung isang royalty mo, any other royalty as long as hindi books, musical composition, and literary works na ang tax rate is 20%. Yung I natin, 3 yan. Yung I mo, interest. Interest income from 1, interest income from deposits or deposit substitute of a local currency unit, ang tax rate is 20%. Yung foreign currency deposit unit, ang tax rate is 15% before, na naging 20% ngayon beginning July 1, 2025. That is applicable only to a resident citizen or a resident alien. Okay? Tapos yung isa, long-term deposit na merong exempted dyan pag more than 5 years. Tapos bababa or tataas ng 5 years or 5%, 12% to 20%. Depende sa pre-termination of the long-term deposit. Pero beginning July 1, 2025, such long-term and pre-terminated deposits are to be taxed at a fixed rate of 20%. Nakuha yun? And lahat ng interest income na yun and royalties na yun, pag non-resident alien not engaged in trade or business, ang tax rate natin is at 25%. Ano pa yung next natin? Meron tayong P. Yan yung pangatlo natin. Yung P natin stands for prices. Yung prices mo, dalawa. Pag yung prices mo daw is equal to or is less than 10,000 pesos, saan subject? Sa gross income. Yun. Subject sa regular income tax. And if yung prices mo is more than 10,000 pesos, saan subject? Sa final withholding tax at a tax rate of 20%. Okay, ano yung next? S, share in the net income of an ordinary partnership, which is same treatment sa dividends. Tapos yung W mo, winnings, 3 yun. Meron kang winnings from a PCS or Lotto winnings that is equal to or is less than 10,000 pesos, which is an exempt. Kapag meron kang income from PCS or Lotto winnings that is more than 10,000 pesos, that is 20%. And any other winnings na hindi nanggaling kay PCS or Lotto winnings, regardless of the amount, is taxed at a rate of 20%. Yung D natin, dividends, mag-refer ka na lang sa dividend sheet natin. Okay, yun yan. Yan yung P natin. Dapat memorize mo pa. Memorize ko pa yan. Dapat memorize mo pa yan. P, pensions. Meron kang pension income. Didiscuss na lang din natin yan. I think pumasok yan dito sa compensation income na discussion natin. And P, partners in a share in a GPP. Okay, so isa-isayin natin. Compensation income. Sa compensation income, meron tayong tinatawag na regular compensation or yung regular compensation income, which is usually nanggagaling sa basic pay. Kaya nga sinabing regular. Yan yung regular income na nare-receive mo from compensation. Usually fixed yan. Okay, fixed yan kasi nga, yan na talaga yung natatanggap mo buwan-buwan. Okay, regular compensation income. Usually si regular compensation income ang pinanggagalingan si basic pay. Okay, syempre yung basic pay mo, alam natin, taxable yan. Okay, taxable yung basic pay natin provided that any government mandatory contributions are exempt. Okay, pag mayroon kang government mandatory contributions, i-deduct mo yun sa basic pay mo. Okay? And meron kang allowances. Yung allowances mo, pwede kasing fixed allowance yan. And kapag fixed allowances yan, ang general rule mo, taxable yan. Okay? Taxable yung fixed allowances. It is only exempt if it is considered as de minimis benefit. Yan de minimis benefit, meron tayong separate discussion yan under fringe benefits. Mag-refer ka na lang doon. Okay? Maraming mga list din yan. Next, meron tayong variable allowances. Yung variable allowances, ang difference na lang. Fixed allowances, ito, fixed na nare-receive mo talaga yan every month.
Yung variable allowances, nare-receive mo lang yan kapag nagkaroon ng ganitong event. Okay? And si variable allowances is taxable as a general rule. And it is exempt only if, number one, it is necessary and is ordinary or traveling or representation or an entertainment expense. Okay? That is required to account or liquidate for the foregoing expenses. Or ulitin ko. Okay, medyo malabo yata. Kapag daw yung income mo is necessary, ordinary, and a traveling or representation or entertainment expense of what? Of the employer, then such income is not taxable on your part. Ikaw si employee. Hindi daw taxable sa yun. Bakit? Bakit hindi taxable? Bakit mo daw ba na-receive yung allowance mo? Bakit mo na-receive? Kasi kailangan daw ng employer. Okay? Kailangan daw ng employer. Necessary daw sa business ng employer. Ordinary daw talaga sa business ng employer. So yung income mo, normal talaga ng expense ng employer. So hindi mo yun income sa part mo. Okay? Hindi kanya sinahuran. Okay? Talagang binibigay lang sa'yo. Talagang binibigay lang sa atin. Okay? And kailangan talaga ng employer. Okay? Paano pag personal expense ko, sir? O pag personal expense mo, hindi naman kailangan ng employer yun. Gagana naman si employer or magkakaroon naman ng income si employer, magsusurvive naman yung employer mo kahit na hindi kanya bigyan ng personal expense. Pero binigyan kanya ng personal expense. So, such personal expense is taxable kay employee. Pero yung mga expenses na binigay ni employer dahil necessary and is ordinary or kailangan ni employer talaga sa business niya, then such item is not taxable on your employee's income. And number 2 exemption, dapat daw, yung employee daw is required to liquidate for the foregoing expenses. Okay, meron kasing instances na nangyayari, nagkakaroon tayo ng advances. Okay, merong expenses sa employer. Okay, merong expenses sa employer, wala namang binigay sa'yo sa employer. I-assume mo, inutusan ka ni employer na pumunta sa isang place. Okay, may inabot bang pamasahe? Wala. So, anong nangyari? Dahil sa masipag kang tao at sumusunod ka lang sa boss mo, ang ginawa mo, inabunuhan mo yung pamasahe mo. Necessary ba yung pamasahe na nagamit mo kay employer? Yes, kailangan yun sa business. So, yung pamasahe na yun supposed to be is not an income of yours. Siyempre, hindi mo talaga income yun kasi nga, wala ka namang na-receive na cash. Ang nangyari pa nga, ikaw pa ngayon yung nag-abono. Ngayon, yung inabonohan mo raw na yun, sabi daw, ililiquidate mo daw yun kay employer. Ibibigay mo yung resibo, bayaran mo sa akin to. Yung binayaran daw sa'yo ni employer, yung pera na yun, kahit na meron ka daw na-receive na pera, ay naku, hindi daw yun taxable. Bakit? Kasi nga, necessary. Yun yung sinasabi dito. Dapat na liquidate. But provided that any excess sa advances natin are to be returned to the employer. Okay, dapat ibalik mo kung magkano yung sobra. What if it does not return or hindi mo binalik yung sobra? Then itong hindi mo binalik na sobra is taxable to the employee. Taxable na sa'yo ngayon yan. Meron ka na ngayong additional income dyan. Kasi yung binalik sa'yo, hindi lang necessary expense. May sobra pa. Okay, yun yung sinasabi ngayon dito. Okay, ulitin natin. Regular compensation income, usually basic pay yan. And si basic pay, taxable talaga yan. Okay, unless nga lang na merong government mandatory contribution, then alisin natin yun. Yung allowances mo, pwedeng fixed, pwedeng variable. Pag fixed daw, usually taxable yan. It is exempt only kapag part ng de minimis benefit. Si variable natin, variable allowances natin, it is generally taxable also. But it can be exempt if if such allowance is necessary sa part ni employer and such allowance is liquidated properly. And yung nung niliquidate daw, yung in-advance mo raw na expenses ni employer, dapat daw lahat daw ng sobra, ibabalik mo raw kay employer. Kasi yung sobra na hindi mo binalik, taxable yun kay employee. Nakuha natin? Very good. So, let's move on. Next natin sa supplemental compensation. Sa supplemental compensation, meron tayong fees, commission, overtime pay, hazard pay, holiday pay, and night shift differential. Alam na natin tong fees and commission, additional income yan, kaya nga supplemental. Hindi yan kasama sa basic pay mo, pero nagkaroon ka ng additional pay. Bakit? Kasi sabihin na natin, nagkaroon ng commission. Let's say for example, referral. Okay, nakapag successful referral ka
ng isang employee, tapos natanggap, meron ka na-receive na commission. Yung commission mo, supplemental compensation yon. Yung supplemental compensation natin na to, general rule natin, is taxable. Same as overtime pay, hazard pay, holiday pay, and night shift differential. Nag-overtime ka, taxable yan, kapatid. Okay, meron kang hazard pay, naku, taxable din yan. Binayaran ka ng additional holiday pay kasi double pay ka, taxable din yan, bes. Provided that it is exempt itong apat na to, kasi tama kung maaalala mo, yan yung mnemonics natin sa Honha natin, it is taxable if such taxpayer is a minimum wage earner. This is in accordance with the Republic Act number 9504. Okay, supplemental or compensation. Okay, taxable. Taxable lahat yan. Exempted nga lang si Honha kapag MWE. Ulitin ko, si Honha hindi taxable or si Honha taxable yan. Hindi yan exempt. Exempt lang yan kapag minimum wage earner ka. Okay? Next, sa compensation natin, meron tayong tinatawag na 13th month pay and other benefits. Si 13th month pay natin, just to define, it is equivalent to a mandatory 1 month of basic salary of employee. Gusto ko lang emphasize, kay basic salary lang yan. Ang basis ng 13th month mo is yung 1 month of your basic salary. So, ibig sabihin, kapag meron kang supplemental compensation, yung mga supplemental compensation, hindi yan kasama sa 13th month pay mo. Okay, hindi ibibigay sa'yo yan. And meron kang mga allowances. O, mautak sila di ba? Yung allowances mo dito, itong allowances mo na to, hindi din yan kasama sa pag-compute ng 13th month mo. Kasi yung kasama sa pag-compute ng 13th month mo nga is yung basic pay mo lang. Okay? Now, as a rule, 13th month pay is taxable. Okay? Any other benefits are also taxable. And itong mga other benefits na to, it includes usually Christmas bonus, productivity incentive bonus, loyalty award, gifts, and other benefits of similar nature. Okay? But provided that 13th month pay and other benefits are not taxable if such total amount if the total amount of 13th month pay and other benefit does not exceed 90,000 pesos. This is in accordance with the Republic Act number 10563 and in accordance with the Revenue Regulation number 3-2015. Okay, meron lang limit of 90,000. Sir, paano pag yung 13th month pay and other benefit ko, ang na-receive ko is 50,000? Magkano exempted sa atin? 50,000 lang. Para zero tayo. Sir, paano pag 90,000? Magkano exempted ko? 90,000 din. Zero. Sir, paano kapag yung other benefit na na-receive ko is 100,000? Magkano exempted ko? 90,000 lang po. Meron ka ng taxable income of 10,000. Okay? Exempted up to 90,000 pesos. Kuha. Okay, next tayo. Equity-based compensation. This is in accordance with the Revenue Regulation number 13-2022 and the Revenue Memorandum Circular of 143-22. Okay, ano meron daw sa equity-based compensation? Sabi raw, meron daw stock option. Binigyan ka raw ng stock option. Okay, binigyan ka daw ng stock right, a right to purchase their stock or any other stock appreciation rights as a performance incentive for the employee. Okay, yan daw yung equity-based compensation. And as a rule, itong equity-based compensation na to is taxable to the employee. Okay, kasi meron siyang na-receive na additional income eh. Ano yung additional income daw niya? Yung fair market value ng stock option na binigay. Okay? But provided that the employer is not subject to capital gains tax and not subject to documentary stamp tax. Okay, bakit, sir? Bakit hindi masasubject? Tama, bakit pala masasubject, sir? Bakit parang pwede siyang masubject? Kasi ang treatment daw kasi neto ni employer na to. Okay, pag nagbigay daw yan ng equity-based compensation, it is assumed daw kasi na si employer daw is nagbenta raw ng equity. Okay, nagbenta daw yan ng shares niya. Nagbenta saan? Kay employee. Nagbenta daw directly kay buyer. So hindi siya binenta sa local stock exchange. So supposed to be subject siya sa capital gains tax. Pero sinabi raw, hindi daw siya subject sa capital gains tax. So ito yung isa sa exception sa capital gains tax natin. Okay, yung documentary stamp tax, yan yung tax na binabayaran mo doon sa maliit na papel, nakasulat yan doon. Okay? Now, scenario number 1. Meron na-receive na si employee na stock option. Now, if si employee daw binenta daw or tinransfer daw yung right niya dito sa stock option na to,
it is considered daw as nagkaroon daw ng bentahan, nagkaroon daw ng palitan daw si employee dun sa pinagbentahan. And ang mangyayari, ang treatment daw, si employee daw, parang nangyayari, binenta daw yung equity right niya. Kanino? Directly kay buyer. Kung binenta niya directly kay buyer, hindi siya listed sa stock exchange. Kung hindi listed sa stock exchange, subject siya ngayon saan? Sa capital gains tax. Okay, and yung basis ng capital gains tax mo ulit, 15% ito, tama, which is yung net capital gains natin. Which is yung net capital gains mo, yung selling price, less the adjusted cost. Ngayon dito, ganun pa rin, hanapin mo yung selling price, less mo lang sa cost. Pero yung cost daw natin dito is the option price na. Okay, kasi di ba naman binili yung stocks eh. Binigay lang sa'yo basta-basta. So, ang mangyayari, yung ililess mo daw yung option price. Yun daw yung assumption mo as your cost. Okay? Or, hindi daw subject sa capital gains tax. Bakit, sir? Kasi daw, wala kang binigay. Okay, wala kang na-receive. Hindi mo talaga binenta. Hindi ka nakipagpalitan. Anong ginawa mo? Binigay mo lang ng kusang loob. Walang kapalit. Subject pa rin sa tax. Pero donor's tax na. And ang basis is yung fair market value of the given right. Okay? O, scenario number 2. Okay, paano first pag hindi binenta? Hindi ko binenta eh. Anong ginawa ko? In-exercise ko. In-exercise ko yung right ko na bumili. Ano daw mangyayari? Si employee daw, magkakaroon daw siya ng additional income. Bakit na naman meron siyang additional income? Kasi usually yung stock rights na yan, okay, meron yung exercise price. And usually yung exercise price po, mas mababa kaysa sa magkano yung value ng price na binili mo. So, ang gagawin mo dyan, kung magkano yung binili mo, magkano ba yung binili mo, or magkano ba yung na-receive mo, kung magkano yung binili mo. Yung binili mo is yung fair market value of the shares. Less yung option price or yung exercise price, kung magkano yung binayaran mo. Ngayon, meron kang income, yung additional income mo na to, saan yan subject? Subject yan sa gross income. Hindi ba subject sa capital gains tax, sir? Hindi. Hindi yan subject sa capital gains tax. Kasi nga, ikaw yung bumili ng stocks eh. Ikaw yung bumili ng stocks. Kung ikaw yung bumili ng stocks, hindi ka nagbenta. So, hindi ka subject sa capital gains tax. Okay? Sino subject sa capital gains tax? Si employer. Okay? Si employer ngayon nagbenta. Subject na ngayon siya sa capital gains tax. So, yan for equity-based compensation. So, yun yung compensation natin, ha? Balikan lang natin. Si compensation natin, usually, nanggagaling sa regular compensation, supplemental compensation, equity-based compensation, and 13th month pay and other benefits. Okay, so let's move on. Ito pa pala, additional income from compensation. Okay, ito yung mga to. Ito, discuss ko na din dito. Pension, tapos, yun lang pala, pension. Okay, so ngayon sa other benefits natin, meron tayong tinatawag na separation pay. As a rule, okay, ang separation pay, ang kwento dyan, meron ka na-receive na pera. Bakit? Kasi umalis ka raw ng kumpanya. Nung umalis ka raw ng kumpanya, meron kang na-receive na separation pay. As a rule, such separation pay is taxable daw. Okay? It is only exempted. Ulitin ko. Exemption are never presumed. Okay? Such income is only exempted if so provided by the law. Okay? Ngayon dito, sinabi, separation pay is taxable. Kasi income yan. Okay? It is exempt only if, ito daw, pag na-meet mo daw ito. Kapag daw naalis ka, or umalis ka sa kumpanya mo, bakit daw? Kasi meron daw job threatening. Meron daw sickness, meron daw death, or any physical disability. Then such item daw is exempt. Okay? Yan lang yung exempted ha. Yan lang. Hindi ka pwede ulit mag-assume. Okay? Yan lang yung exempted. And letter B, exemption daw. And the same must be due to any cost beyond the control of the employee. Bakit ka umalis? Hindi ko rin alam. Bigla na lang akong umalis eh. Bigla na lang akong, dahil daw nagkaroon ng redundancy. Sobra na raw yung trabaho nila. O yung trabahador nila. Okay? Wala na raw akong ginagawa. Ito, hindi ko sinasadya naman, nagkaroon lang ng redundancy, ayun, exempted daw. Retrenchment. Okay, ang nangyari daw, and downsizing, retrenchment, sige. Ano nangyari sa retrenchment? Kailangan ko daw, inilipat daw ako ng kumpanya. Meron daw silang subsidiary, nilipat daw ako ng kumpanya kasi mas kailangan daw nila ako doon. Retrenchment, umalis ako sa dati kong kumpanya, yung separation pay ko doon is exempted. Okay? Exempted din to. Okay, ano pa nangyari? Biglang nagsara yung business ko. Ay, yung business na pinagtatrabahuan ko. Okay, nagsarado. Hindi ko naman kontrolado kung bakit nagsarado eh. Baka tanga yung management kaya nagsarado. O, nagkaroon daw ng closure of employer's business. Sabi daw, that's beyond your control. So, such separation pay is exempted. Okay, and downsizing. Ano nangyari? Nag-cost cutting.
Okay, sobra na raw yung pinapasahod, ang laki daw ng salary expense nila, hindi ka raw nila kailangan, inalis ka. Okay, sabi daw, beyond the control daw yun. Okay? Okay, so yun yung separation pay. Ulitin ko, separation pay, taxable yan. Okay, it is only exempted if such items are met. Okay, itong items na to na meet. Okay, pwedeng A, pwedeng B. Pwedeng hindi sabay. Pwedeng A, pwedeng B. Okay tayo dyan? Okay. Ulitin ko lang ulit. Exceptions are never presumed. You can only exempt such item if such item was so provided by the law. Okay. Next, number 2, other benefit natin. Meron tayong tinatawag na retirement pay. And as a rule, meron ka lang ulit income dyan kasi nag-retire ka, meron ka na-receive na pera, yung na-receive mo na pera, such item is an income. Nag-increase yung wealth mo. So, ang rule natin, taxable daw yan. It is only exempt if, okay, if such employer maintains a reasonable private plan, and the retiring employee has been in the service at the same year of the same employer for at least 10 years, and the retiring employee is at least 50 years of age. Okay, retirement 50 years of age, and first time availing of such exemption. Okay, kailangan ma-meet mo ngayon lahat ito. All. Ito, kahit ilan lang dito, ito dapat lahat yan. Okay, so yan yung for other benefits. Now, let's go on na. Tapos na tayo sa compensation income. Pumasok na tayo sa business income. Ulitin ko, business income natin, meron kang income, meron kang business, nag-incur ng income. Siyempre, nagkaroon ng income, merong increase ng net worth, return on capital. So, lahat ng income mo from business income, it is taxable sa income taxation. Okay, pero yung i-discuss lang ulit natin dito, tatlo lang muna. Okay, eto muna, rental income. Okay, rental income includes, sabi daw, lahat daw ng rental income mo, taxable daw yan, kapag daw nanggaling doon sa mga income mo na na-earn mo na talaga. Okay, let's say for example, 1 month. Okay, meron kang bahay, pinauupahan mo yung bahay mo, merong tenant, isang tao, yung tenant mo na yon natulog na sa bahay mo na yan sa loob ng isang buwan. Yung cost daw ng bahay or yung income mo daw dito is nasa 10,000 pesos. Itong 10,000 daw na ito is taxable. Bakit? Kasi daw na-earn mo na. Natulugan na ng isang buwan. Number 2 daw, na part daw ng rental income kapag daw nagkaroon ng deposit or nagkaroon daw ng advance rental. Okay, let's say for example, sa kontrata mo, nagkaroon ng 20,000 advance payment sa'yo. Itong 20,000 daw na ito, ang sabi, this is considered as advance payment but still a taxable item. Sir, bakit sa financial accounting and reporting, hindi yan accrual, hindi na-earn yung income yan, hindi yan taxable? Yes, magkaiba tayo ng concept ng, eto ngayon, nag-vary yan. Kaya nga meron tayong deferred tax asset and deferred tax liability pag-usapang income taxes sa may part ng liabilities under financial accounting and reporting kasi magkaiba nga yung ibang treatment sa tax and yung ibang treatment sa FAR. Okay, basta tandaan mo na lang, sa tax natin, yung advance rental sa na-receive natin is taxable sa point of view natin pag-usapang rental income. Provided that it excludes deposits. Ano ba yung deposit, sir? Parang advance payment lang din yan. Magkaiba yan, okay? Yes, yung deposit, meron ka na-receive na cash in advance. Pero yung deposit kasi natin, ang sinasabi daw dito, yung deposit natin, ibabalik mo raw din yan at a certain period of time. Let's say for example, yung term ng lease contract nyo is 1 year. After 1 year, yung deposit na yung advance payment na na-receive ko is ibabalik ko lang din daw sa'yo after 1 year. So ano nangyari doon? Deposit daw yun. Okay, hindi daw kasama yun sa rental income mo. Okay, and number 3, ito muna, dito tayo sa number 4. Kapag daw, meron daw obligasyon si lessor, yung nagpapaupa sa isang tao na ang nagbayad daw si lessee. Obligasyon ni lessor, ang nagbayad si lessee. Obligasyon na nagpapaupa, ang nagbayad yung nangungupahan. So ngayon si lessor, nabawasan yung expense niya, meron siyang additional income ngayon. Okay, such item now is taxable sa point of view ni lessor. And number 4, ang pinakamahirap, leasehold improvement. Anong concept ng leasehold improvement? Meron kang bahay or meron kang lupa. Yung lupa mo, pinarentahan mo. Tapos ang nangyari, yung tenor mo, yung tenant mo, nagtatayo ng bahay. Yung bahay na yan, immovable. Leasehold improvement daw yan. Consider daw as leasehold improvement. Kapag natapos, kapag ito daw, si tao na ito, umalis.
Okay, umalis daw. Kanino mapupunta to? Dala-dala ba niya yan dyan? Agay, hindi niya kayang buhatin yan. Etong bahay na yan, maiiwan yan dyan. So, yung bahay na naiwan daw na ito, kanino mapupunta yan? Sa'yo ngayon. Bakit sa'yo mapupunta? Kasi sa'yo yung lupa. Okay, etong naiwan daw na bahay sa'yo, leasehold improvement sa'yo, ano daw gagawin mo dyan? Bigla ka nagkaroon ng leasehold improvement nang wala kang ginagawa. Bigla ka nagkaroon ng bahay nang wala kang ginagawa. Aba, meron kang income. Yung income mo na yon from leasehold improvement is part of your business income. Taxable yon sa point of view ni lessor nung nagpapaupa. And sinabi daw si leasehold improvement daw natin under taxation purposes, pwede mo daw siyang i-claim as one outright method or number 2, spread out method. Option mo yan. Okay, ang difference lang, pag outright method, let's say for example, yung value ng bahay natin na to is nasa 5 million pesos. Wala kang na-receive na pera, pero meron kang additional income of 5 million pesos. Buo yan kapag outright method. And kapag spread out method, from the word itself, spread out, hahati-hatiin mo. And yung formula natin, pag spread out method, ito daw yan. Hanapin mo daw magkano yung cost ng leasehold improvement. I-less mo daw yung depreciation for the remaining term of the lease. Mahahanap mo daw yung book value at the end of the lease. And yung book value at the end of the lease is equal to the total income to be reported over the lease term. So, bigyan natin ng illustration. Let's say, for example, yung cost ng leasehold improvement mo is 5 million pesos. Na na-receive mo is 5 million pesos. Yung depreciation ng lupa na itong bahay na to is nasa, sabihin na natin, 10 years. And yung lease term natin, okay, lease term is nasa, sabihin na lang natin, na nasa 5 years. Okay, lease term 5 years, yung useful life ng building or leasehold improvement is 10 years. Magkano yung cost ng building? 5 million pesos. I-less mo yung depreciation for the remaining term of lease. O magkano ba yung depreciation? Paano mo hanapin yung depreciation? Straight line method? Tama. Gamitin mo ito, yung useful life. 5 million divided by 10. Okay, 5 million divided by 10 years. Meron kang 500,000 of depreciation expense. Lagay ko dito. 500,000 of depreciation expense. Depreciation expense for the remaining term of the lease. Magkano ba ilan ba yung natitirang lease term? 5 years. Times 5 natin. This is equal to 2,500,000. I-less mo lang yan, halalabas yung 2,500,000. Kung i-analyze natin yan, kung i-interpret natin yan, ang sinabi, yung cost ng leasehold improvement ko, 5 million. Okay, yung 2.5 niyan, ang gumamit, yung nangupa. Yung 2.5 niyan, ang makakagamit, yung nagpapaupa. Kasi ito yung naiwan na value sa kanya. Itong 2.5 daw na ito daw dapat yung income na i-re-report nung nagpapaupa sa buong ITR niya bago matapos ang lease term. Kaya nga sinabi, total income to be reported over the lease term. Okay, over the lease term yan, hindi ito yung total income na i-report. Ito yung total income na i-report mo pa lang. Okay, sir, bakit parang ang unfair? Sa outright method, yung buong 5 million, i-report ko na. Yes, ganun talaga. So, best option mo, spread out method tayo, boss. Okay, kasi yung income na ipe-present mo na lang, ito na agad, 2.5, nabawasan na agad ng kalahati. Okay. Question ngayon, magkano daw yung income na i-report ko sa isang taon? Ito ngayon daw yan. Hanapin daw natin. Yung income mo per year is equal to the book value at the end of the lease, same yan dito, divided by the remaining term of the lease. Yun. Magkano yung yung natitirang value nung lease term after the end of the lease? 2.5. Ilan yung natitirang taon sa lease term natin? 5 years. So, 2.5 divided by 5 years, this is equal to 500,000. Parang ang sinasabi, 500,000 kang i-report na meron kang 500,000 na i-report na income each year hanggang matapos yung 5-year lease term. Okay, ito yun, income per year. Okay, additional illustration, scenario. Let's say for example, yung lease daw natin biglang na pre-terminate, hindi daw natapos yung 5 taon eh. Ano daw gagawin natin? Dapat daw si lessor magkakaroon ng additional income. Okay, bakit magkakaroon ng additional income? Balikan mo yung concept natin dito. Bakit 2.5 lang i-report natin na income? Kasi yung 2.5 ang gagamit, yung nangungupahan. Biglang umalis. So, hindi ibig sabihin, yung 2.5 hindi nagamit ng nangungupahan. Lahat. So, ang nangyari, yung portion nito ang gagamit, eto ulit, yung nagpapaupa. Kaya mangyayari, meron daw additional income yung nagpapaupa, which is ito daw, yung fair market value
or yung book value or yung total income that is to be reported, ito lang ulit yan, less mo yung income na na-recognize na natin, ito yan, income per year, tas kung ilang taon na nakalipas, is equal to, yung difference nun, yun yung additional income na i-report mo. Okay? Let's say for example, after 3 years, biglang umalis yung nangungupa. So ilang income na yung na-report natin? 3 times 500, this is equal to 1,500,000. So ilagay natin dito, income na na-report ko na is 1,500,000 pesos. Magkano ba dapat yung i-report ko? Dapat ito yan, no? 2,500,000. So meron kang additional income pa na i-report of 1,000,000 pesos. Okay? At the time of pre-termination. Yun yung sinasabi dyan. Okay, additional scenario na naman. What if daw, yung leasehold improvement, biglang nasira bago matapos yung taon? Okay, hindi ko nakuha. Alam na naman yung concept natin. Kaya ako mag-recognize ng income kasi merong maiiwan sa akin na property. Hindi nga naiiwan biglang nasira. So, ang gagawin daw natin, ihanapin mo raw. Magkano na yung na-report mo na income? Ito, times ilang years na. I-less mo daw yung salvage value ng property. Is equal to the total loss. Okay? Less mo daw yung compensation na na-receive mo from insurance kasi possible insured yan. Yun yung loss on destruction. Yung loss on destruction, ito daw yung pwede mong i-claim as deduction that is to be claimed. Okay? So, yan for the rental income. Actually, yan yung pinakamahirap na topic pag-usapang gross income. Si leasehold improvement. Okay? I think this is the last one. Condonation of the debt. Sa condonation of the debt, dito, ito yung scenario natin dyan. Merong debtor, tapos merong creditor. Si debtor nangutang sa isang nagpapautang. Ngayon, magbabayad daw si debtor ng pera kay creditor. Si creditor nagbigay ngayon ng pera kay debtor kasi nga ito yung pinautang niya. Okay? So, ano daw mangyayari dito? Let's say for example, if scenario letter A, the creditor, okay, yung may utang o yung nagpautang, okay, yung nagpautang daw, pinatawad daw yung utang ni debtor in exchange for service. Ano daw nangyari? Ibig sabihin, si debtor daw, wala na daw babayaran na utang. Bakit? Kasi daw si debtor nagbigay daw ng service. O kung nagbigay siya ng service, parang nawala yung utang niya kasi nag-perform siya ng service, meron siyang compensation income. Okay, ngayon si debtor merong taxable compensation income. Scenario B, if daw the creditor forgives pero walang kapalit, ano mangyayari? Subject daw sa donor's tax. Okay, yung donor's tax natin, meron tayong separate topic dyan, later on na yan, kapag natapos na natin yung buong income taxation. Okay, letter C, si creditor daw, yung nagpautang daw, is a corporation. Tapos yung nangutang daw is a stockholder. Okay, tapos ang nangyari daw, si creditor, pinatawad yung utang. O parang ang nangyari daw, si debtor ngayon may na-receive na dividend. Meron ngayon siyang dividend income, which is yung dividend income natin, subject saan? Final withholding tax. And last, if scenario natin, scenario letter D, kapag daw si creditor is a stockholder naman. Binaliktad yung scenario C. Tapos si debtor, siya yung corporation. Tapos si stockholder, binitawan or pinatawad yung utang kay debtor, kay corporation. Ang nangyari daw, si stockholder daw ngayon magkakaroon ng additional investment sa point of view ni corporation. Meron bang taxable income si corporation? Wala. Investment pa lang naman. Meron bang taxable income si stockholder? Wala rin. Siya pa nga yung nagbayad. Okay, so yan for condonation of the debt. And pinaka-last na. Meron tayong separate topic nito sa mga libro natin. Meron tayong tinatawag na dealings in property, which is isasama na natin sa discussion natin ng gross income kasi medyo maliit na topic naman ito. Okay, but wag kang malilito pag nagbabasa ka ng libro, hindi kasama na sa gross income itong topic na dealings in property. Merong separate topic yan. Hanapin mo na lang doon siguro nasa next chapter ng gross income natin or after ng deduction na topic natin. Pero maliit na topic lang ito. So just a quick glance sa yung property natin, merong real property and merong personal property. Alam mo na yan. Okay? Yung real property pwede mong hatiin as capital property and an ordinary real property. Okay? Ang difference, ordinary ginagamit sa business, capital hindi ginagamit sa business. Sabi daw, pag yung real property daw, binenta mo daw, tapos capital asset daw, yung real property na yan, subject saan? Capital gains tax, alam mo na yan, 6%.
Kapag daw yung real property mo is an ordinary asset, saan daw subject? Syempre, alam mo din, regular income tax kasi ordinary gain yan. Okay? Ngayon, yung personal property daw natin, pwede din daw maging capital and ordinary. Pwede daw yung personal property mo ginagamit sa business or hindi ginagamit sa business. Pag daw ginagamit sa business, okay, subject daw saan? Syempre, regular income tax kasi ordinary gain daw yan. Pag hindi daw ginagamit sa business, saan daw subject? Still regular income tax. Hindi naman pwedeng subject sa capital gains tax kasi ano yung subject dapat sa capital gains tax? Dapat real property lang. Personal na to. Movable na yan. Pag movable property na, hindi na pwede sa capital gains tax. Okay? So saan ngayon subject ito? Meron pa rin capital gain pero subject na saan? Regular income tax. Ngayon kapag daw meron kang capital gain from a personal property, okay, na subject sa regular income tax, meron daw tayong tinatawag na net capital gain. And yung net capital gain na yan, parang treated siya as non-operating income. Additional income mo daw yan sa business mo. Okay, kaya sinabi, it is added to the ordinary gain. Okay? And isa sa rule na kailangan mong tandaan dito, what if, sir, meron akong capital loss? Okay, meron akong capital loss, hindi capital gain. Ang nangyari, meron akong capital loss. Sabi daw, yung capital loss daw na yan, pwede mo din daw yan i-claim as deduction. Pero up to the capital gains only. Okay? Ay, sir, parang lugi ah. Parang medyo nalito ako. Bigyan mo nga ako ng illustration. O, sige. Let's say for example. Okay? Let's say for example, nagkaroon ka ng capital gain of 10,000. Tapos meron kang capital loss of 20,000. Or sabihin na natin 12,000. Okay, 12,000. So, ano nangyari dito? Pag in-net mo yung gain or loss na yan, meron kang net capital loss of 12,000. So, anong gagawin daw natin? Itong capital gain daw na ito, part yan ng non-operating income. Itong gross income daw natin na ito or capital loss daw natin na ito, part daw yan ng allowable deduction. Okay? So, yung 12,000 ba pwede kong i-claim as allowable deduction? No. Ang pwede mo lang i-claim na allowable deduction is up to 10,000 pesos. Bakit 10,000 lang? Dapat yung maximum natin is kung magkano yung net capital gain mo. Okay, yung pwede mo lang na i-deduct na capital loss is up to the maximum amount of your capital gain. Sir, paano pag zero yan? O zero to. Paano pag 20,000 yan? O sige, pwede mo i-claim yan 12,000 na allowable deduction. Okay tayo. Sir, ano ngayon mangyayari? Meron ngayong excess na 2,000. Okay, yung 2,000 daw na excess mo, pwede mo daw siyang, pwede daw siyang i-carry over. Meron daw tayong net capital loss carry over na pwede mo daw siyang i-claim as carry over up to the next year. Isang taon lang isang taon lang. Provided na up to the net taxable income o at the time the loss was incurred. Paano na naman yun? Nalito na naman ako, sir. Let's say, for example, sa illustration natin na to, meron kang net taxable income of 5,000 or nasa, sabihin na natin, 500 pesos. Okay, magkano yung carry loss or less carry over mo? 2,000. O sabihin na natin, ito, net taxable income mo yan ng 2025. Ito, 2025 na transaction. Okay, 2025 transaction. Ito, 2025 na transaction. Meron ka ng 2026. Yung 2026 mo, yung net taxable income mo is nasa 1,000 pesos. Okay? Question. Yung net taxable income mo na 1,000, yan na ba itatax mo sa tax? Yan na ba itatax mo sa 2026? No. Kasi meron ka pa daw carry loss or net capital loss carry over. Meron kang excess net capital loss of 2,000. Pero yung 2,000 na yan, hindi mo pwedeng i-claim yan dito ng buo sa 2,000. No way. Okay, ang pwede mo lang i-claim is up to the maximum amount of net taxable income nung na-incur mo yung 2,000 na net capital loss. Magkano ba yung net taxable income mo dati? 500 daw. Yung pwede mo lang daw i-claim dito, 500 pesos lang. So yung net taxable income mo, 500. O sir, after kong i-claim yung 500, meron pa akong net capital loss of 1,500. Yung 1,500 bes, wala na yan, expired na yan. Kasi pwede mo lang daw siyang i-carry over up to 1 year only. Okay? Maximum 1 year. Max yan. Maximum 1 year. Okay tayo? Isa pang kailangan mong tandaan dito sa capital gain na to. Meron tayong tinatawag na holding period. So ano ngayon yung holding period? Okay? Sabi daw, i-identify mo raw. Ilang taon mo ginamit yung capital asset na yan, na personal property. Kapag daw ginamit mo yan ng 12 months or less, okay, so less than 12 months.
So, less than 1 year. Sabi daw, 100%. Kung magkano yung gain, i-multiply mo ng 100%. Kung magkano yung loss, i-multiply mo ng 100%. Yun yung pwede mong i-claim as deduction. Yun yung pwede mong i-claim as an income. Paano, sir, pag more than 12 months? Sabi daw, yung kalahati lang daw. So, i-assume natin yung capital gain mo dito na 10,000 pesos is nasa 2 years mong kinuha yan. Magkano yung net capital gain mo? Yung net capital gain mo lang is nasa 5,000 pesos. Kasi nga, i-multiply mo yung 10,000 ng 50%. Okay? Dapat more than 12 months para i-multiply mo ng 50%. Sir, same ba sa capital loss? Yes. Yung capital loss mo lang sa isang taon is 6,000. Kasi 12,000 times 50%. Nakuha yon. Isa pa sa kailangan mong tandaan. Itong holding period, itong net capital loss carryover, it is applicable only kanino? Kay individual taxpayer. So pag ang naka-receive si corporate taxpayer, naku, bossing, hindi kasama, walang holding period, walang net capital loss carryover. Meron tayong gain from dealings in property pag corporation. Pero walang holding period, hindi mo na iisipin kung ilang buwan mong hinawakan, walang carryover kasi kahit na yung excess sa capital loss natin, hindi mo na pwedeng i-claim yan as deduction next year. Ulitin ko, pag individuals, merong holding period. Okay, pag more than 12 months, multiply mo ng 50%. Pag less than 12 months, 100%. Tapos kapag merong yung capital loss mo, pwede mo lang siyang i-claim as deduction up to the maximum amount of capital gain. Pag merong sobra sa capital loss, pwede mo siyang i-carry over up to 1 year only. Provided na yun, pwede mo lang i-carry over is up to the maximum amount of the net taxable income at the time the loss was incurred. Okay, so that concludes our discussion for gross income. Okay, sana magdadalian ka sa gross income natin kasi sa buong income taxation, after gross income, deduction na tayo. Gross income yung second most difficult topic kasi medyo marami kang tatandaan, pero pag natandaan mo lahat yan, naku, perfect mo na lahat ng quizzes and exams mo. Okay? Board exam, very, very basic sa'yo. Quizzes mo, perfect mo yan. Exam mo, naku, siguro 3 mistake ka lang dyan. Okay, after ng gross income, proceed ka sa deduction. Yun yung pinakamahirap na topic sa buong income taxation. And kapag na-master mo yun, naku, nag-enjoy ka sa tax, sisiw sa'yo ang tax, magpasalamat ka na lang at magaling ka. Okay, so that is all for today's video discussion, gross income. So I hope you've learned something, and God bless you all, and ciao!